Wow. Okay, ayan, mga lalabs, mga palangga. Andito tayo ulit sa aking garden. Ayan. Wow. Mag-a-update tayo ngayon sa ating mga talong. Ito po yung mga talong natin na naitanim nung nakaraan. Ayan po siya. Wow, look at that. Grabe. Ito po yung mga bago kong sinubukan na itanim dito sa aking sako. Na nasa gilid lang po inilagay yung mga talong na aking itinanim. Ayan na po siya. O, napakataba po niya. Napakaganda. Ayan. Yan po yung bago kong ginawa ngayon sa pagtanim ng mga talong. Yung gilid, binutasan ko. Gilid ng mga sako. At dyan ko itinanim yung ating mga talong. So, bali ngayon, ito na po siya. Wow, look at that. Napakaganda nila. Ayan, no. Nagbubulaklak na. Ayan. Ayan, napakataba nila, oh. Nakita nyo, talagang mapapansin mo yung mga talong na mga malulusog dahil sa kanilang mga dahon at saka kanilang mga tangkay. Napakaganda po ng pagkatubo ng kanilang mga tangkay. Ayan, oh. So, bali mga pichay yung naandito sa ibabaw ng ating mga talong. Bali, double cropping tayo. Itong mga pichay naandito sa ibabaw ng sako at yung sa gilid naman ang inilagay ko ay mga talong. Ayan, dahil po yung ganyan ang ginawa ko kasi yung ating pichay mabilis naman po siya ma-harvest. Ayan, bali double cropping ang ginawa ko dito sa aking sako na ito. Ayan, dahil sayang po yung ating sako, ang dami pong lupa. Ayan, kaya itong sinubukan kong itanim yung mga talong na paganito. Ayan, napakaganda po ng kanilang tubo. Ayan, oh. Ayan. Itong andito sa kabila na sako, ayan, oh, katulad nito. Bali naputol. Ayan, naputol po siya. Akala ko ay mamatay. Ayan. Nagkaroon po siya ng panibagong tangkay. Ayan. Napakaganda po talaga ng mga talong. Pag yan po ay naputol, hindi po talaga pala siya namamatay. Nagkakaroon siya ng panibagong tangkay. Ayan, oh, napakaganda ng kanyang tangkay. Ayan po yung ating mga lahat dito po sa mga sako ng aking mga talong na itinanim. Sa ibabaw po niya, ayan sa gitna, meron tayong mga itinanim na mga pichay. Sa sunod na araw, harvestin na natin itong pichay. So, bali ang matitira yung ating mga talong. Ayan. Ayan, silipin natin. Lahat po yan, nandyan. Lahat po yan ay may mga talong yung gilid ng ating mga sako. Ayan, napakaganda po ng ating mga talong dyan. Ayan. Meron akong napapansin yung ating talong, nung matanda na nating talong. Ito siya, oh. So, bali pinutol ko siya dito at nagpanibago siya ng tangkay. Ayan, ito po yung pinagmulan ng ating mga seeds na ating ipinunla. Matanda na po siya. Dito natin kinuha yung ating mga talong na itinanim. Ayan, ayan, oh. Nagkaroon na ulit siya ng panibagong tangkay at magbubunga siya. Nagbubulaklak siya, oh. Ayan, yun po ang ating mga talong na napansin ko. Mahaba talaga ang buhay ng mga talong. Pag pinutol mo siya, nagkakaroon siya ng panibagong tangkay at magbubunga siya. Ayan, ito po yung update natin ngayon sa ating mga talong na nakatanim sa sako. Ayan, itong ating pichay dito sa sunod na araw, haharvestin natin. Ayan, meron po tayo ditong ayan, no, ipinunla ko dito yung yung sili labuyo. Ayan, ang dami. So, bali sabay po silang naitanim dito ng pichay, pero mas nahuli po talaga tumubo yung mga sili. Ayan, natatakpan na siya ng dahon ng mga pichay. Ayan, look at that. Grabe, ang ganda ng pichay, ano? Batang-bata pa ang pichay natin. Pero ganyan na siya kaganda, oh. Bali, mga ilang piraso po inilagay natin dito. 2.
Ayan, ang ilalim niyan ay may mga rami tayong mga sili. Ayan, pwede na po i-transfer yung mga sili labuyo na yan. Ayan, kukunin natin yan. Ita-transfer natin dahil magiging bansot po sila. Gawa nga itong ating mga pichay ay matataba oh. Ayan, nakita nyo, natatakpan po siya. Ayan. Ayan, okay. Ayan ang ating mga talong dyan na naitanim natin dito sa sako. So, bali ngayon, ang gagawin natin, magtatanggal tayo ng mga dahon. Katulad niyan, yung sa ilalim lang po ng mga dahon. Ayan, para yung ating mga bunga magiging malalaki. Ayan, para magpupukus lang po yung ating pamumunga pag tinanggal natin yung mga dahon dito sa baba. Katulad niyan, tatanggalin natin yan. Lahat yan, tatanggalin natin yung nasa ilalim ng mga dahon. Ayan, tulad niyan. Ayan, dahil mataba naman po talaga yung ating mga talong, kaya kailangan nating tanggalan. Tulad dito, tatanggalin natin yung sa ilalim. Ayan. Ayan, 2,000 years later. Okay, ayan, andito tayo ulit sa aking mga talong na nakatanim dito sa aking sako. Wow, ayan, ang laki na po nila oh. Ayan, kaya bilis nilang lumaki. Ayan, mag-a-update tayo ulit sa kanila ngayon dahil maglalagay tayo ng mga patabang lupa. Yung ating nagawang mga compost na mga lupa. Ayan, at maglalagay tayo ngayon dahil namumulaklak na po sila at sobrang laki na po nila ngayon. Oh, ang laki na nila. Kaya kailangan na po nilang lagyan ng mga pataba. Yung ating ginawang mga chicken manure, doon sa mga nakapanood sa paggawa natin ng mga compost ng chicken manure, ayan na po siya oh. Ayan, na-harvest na po natin, napakaitim po ng lupa. Wow, look at that, grabe. Ayan, yung ating mga unang vlog na mga talong doon sa paso, yung gumawa tayo ng mga compost, ito po yung natira. Kaya ngayon, ang gagawin natin, yung mga natira na ginawa ating compost, ilalagay natin dito sa ating mga talong na nakasako. So, bali nung nakaraan, ayan, na-harvest na po natin yung ating mga pichay na napakataba dito nung nakaraan. Ayan po, wala na po yung ating mga pichay dyan. Hinarvest na po natin yun. At atin na pong nilagay sa ating ginataan na tulingan. Ayan, wala na. So, bali ngayon, dahil wala na tayong mga pichay dyan, dahil at mga malalaki na po itong ating mga talong. Ayan. Ang ating ginawa dito na nag-double cropping tayo ng mga pichay. Laking tulong din po yung ating mga pichay dahil nakapag-harvest tayo. Kahit mayroon tayong mga talong na nakatanim dito sa mga gilid ng mga sako. Ayun, so bali ngayon, maglalagay na tayo ng mga matatabang lupa. Okay, ayan, napakaganda po ng ating na-harvest na mga matatabang lupa ng ating ginawang compost. So, bali, ang ilalagay natin, dahil ito po ang kagandahan ng mga na-discovery nating pagtatanim sa gilid lang ng mga sako, pwede po tayo magdagdag ng mga matatabang lupa sa gitna. O, diba? Yan po talaga ang kagandahan pala ng mga nagdi-discovery tayo ng mga iba't ibang pamamaraan ng pagtatanim. Ayan, nakita nyo, maganda po talaga pala ang tubo ng ating mga talong pag nasa gilid oh. Ayan, dahil pwede na tayo makapaglagay ng mga compost na ating ginawa, mga chicken manure. Ayan. Ayan, lahat po yan nalagyan natin dito sa gitna ng ating mga sako. Wow, ayan po oh, magbubunga na po ito. Dahil tapos na siya magbulaklak, parang nabubuo na po yung kanyang bunga oh. Ayan. Okay, ayan, ipagpatuloy natin yung paglalagay natin ng mga chicken manure. Napakaganda po ng lupa, napakaitim oh. Okay, ayan, tapos na tayo maglagay ng ating mga lupa dito sa ating
talong. Ayan, lahat-lahat po yan, nalagyan na sila. Ayan, oh. Pati dito, nalagyan na po dito sa dulo. Ayan, silipin natin. Ayan, dito po yung sa dulo ng ating mga nakasako na mga talong. Ayan, oh. Ayan. Ayan, naglagay na tayo dito. Lahat yan nalagyan na natin. Ayan. Okay. Ayan, at na-update tayo dito sa susunod na araw. Ayan, i-update natin ito. Ayan, at i-update natin sa susunod na araw itong ating talong kung sila ay may mga bunga na. Ayan. Ayan, dahil namumulaklak na po sila, oh. Okay. Ayan, thank you sa mga walang sawang nanonood sa aking mga bagong idea dito sa aking pagtatanim ng mga talong. Ayan, salamat. Salamat sa inyong lahat sa walang sawang panunood sa aking mga vlog. Please subscribe my channel, Inday Names Rooftop Garden. Bye!